Dante, dadaan pa ba sa DOJ ang reklamo na yan laban sa dating Pangulo? Ela, sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla kapag mayroong petition for review. Halimbawa, itong ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay dadaan ito sa tanggapan ng kalihim. Ang secretary mismo ang siyang titingin kung mayroong petition for review. Pero kung sa normal na proseso ng preliminary investigation, ayon kay Remulla sa tanggapan na ng City Prosecutor ng Quezon City, didinggin ang reklamo. Normal na proseso naman yan kahit anong reklamo, pasasagutin ka. Nung ako dinimanda sa ombudsman, sinusumagot ako. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hindi sila makikialam sa proseso. Kahapon ay isang subpoena ang inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office para sa dating Pangulo kung saan pinahaharap ito sa piskalya sa darating na December 4 at 11 ng alas 2:30 ng hapon. Pinagsusumite ito ng kanyang counter affidavits. Itinanggi rin naman ng DOJ Secretary na may basbas siya sa paglalabas ng nasabing subpoena. Hindi mo dumaabot sa akin yung ganyan. Ito ay prosecutorial independence. Yan po ay nasa isip na ng mga gumaganap sa katungkulang yan sa Quezon City. Hindi po sa amin dumadaan yan. Ela, sa tanong naman kung ito ba ngayong reklamo laban sa dating Pangulo ay kumbaga politically motivated ba? Particularly itong kampo ni ACT Teachers Representative Franz Castro. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, bahala na ang publiko o ang mga tao na humusga dahil ang nagreklamo ay isang politiko at ang inireklamo naman ay isa ring politiko. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.